Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang dalagitang nagngangalang Alina. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag, tahimik, at may kakaibang ganda na tila may bahid ng hiwaga. Lumaki siyang ulila, inaalagaan lamang ng kanyang lola na si Aling Sela, isang matandang may kaalaman sa mga sinaunang paniniwala at bulong ng kalikasan. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatayo malapit sa isang napakalaking punong balete, isang punong iniiwasan ng karamihan sa mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, ito raw ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit para kay Alina, ang puno ay tila isang tahimik na kaibigan. Madalas siyang maupo sa ilalim nito tuwing dapit hapon, dala ang kanyang hinabing bayong at mga panahing tela. Mag-ingat ka dyan, apo, madalas na paalala ni Aling Sela. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi kailanman nakaramdam ng takot si Alina. Sa halip, may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman tuwing nasa ilalim siya ng puno. Para bang may nagbabantay sa kanya, hindi nakikita, ngunit naroon. Isang gabi, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, napansin ni Alina ang isang kakaibang liwanag sa may ugat ng puno. Hindi ito tulad ng karaniwang alitap-tap. Ito'y mas maliwanag, mas buhay, at tila may sariling pulso. Lumapit siya. "May tao ba dyan?" Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit nang siya'y yumuko, may narinig siyang munting tinig. "Hindi kami tao." Napaatras si Alina, ngunit hindi sa takot, kundi sa gulat. Mula sa lilim ng ugat ay lumitaw ang isang maliit na nilalang. Kasing laki lamang ng kanyang palad, may mahabang balbas, at mga matang kumikislap na parang ginto. "Duwende," bulong niya. "Hindi lahat ng duwende ay dapat katakutan," sagot ng nilalang. "Ako si Dario." Sa mga sumunod na araw, naging lihim ang kanilang pagkikita. Tuwing dapit hapon, bumabalik si Alina sa puno at doon niya nakakausap si Dario. Ikinuwento nito ang mundo sa ilalim ng lupa, isang kahariang puno ng liwanag, kayamanan at mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng tao. "Hindi lahat ng kayamanan ay nakikita ng mata," sabi ni Dario minsan. "May mga bagay na mas mahalaga kaysa ginto." Ngunit sa bawat pag-uusap nila, napansin ni Alina na tila may nagbabago sa kanyang kapalaran. Unti-unting gumagaan ang kanilang buhay. Ang dating tuyong lupa ay naging masagana. Ang kanilang ani ay dumoble. At kahit ang mga mangangalakal mula sa bayan ay nagsimulang pumansin sa kanilang mga produkto. "May kakaiba sa'yo, Alina," sabi ng isang kapitbahay. "Parang sinuswerte ka." Ngunit hindi alam ng baryo ang lihim. Hindi nila alam na sa ilalim ng punong balete, may isang duwendeng unti-unting nagbabago ng takbo ng buhay ng isang dalagita. At higit sa lahat, hindi pa nila alam ang mas malalim na hiwagang darating. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang buwan ay bilog na bilog sa langit, muling nagpakita si Dario. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang mas matandang duwende. May matalim na tingin at tila may dalang bigat ng kapangyarihan. "Panahon na," sabi nito. "Panahon na para sa ano?" tanong ni Alina, bahagyang kinakabahan. Nagkatinginan ang dalawang duwende. "At ang buhay mo, dugtong ng matanda, ay hindi na muling magiging katulad ng dati." Sa gabing iyon, nagsimulang umikot ang kapalaran ni Alina sa isang landas na hindi niya inaasahan. Isang landas na mag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga duwende, sa kayamanan, at sa isang lihim na magbabago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Ngunit sa bawat biyaya, may kapalit. At iyon ang hindi pa niya nauunawaan. Hindi nakatulog si Alina ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng matandang duwende. Ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat ay tila may kasamang babala. Isang paalala na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi na lamang para sa mga taong tulad niya.
Kinabukasan, napansin ni Aling Sela ang pananahimik ng apo. May bumabagabag sa'yo, wika ng matanda, habang inaayos ang mga tuyong dahon sa kanilang bakuran. Hindi mo kailangang itago sa akin. Saglit na nag-atubili si Alina, ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pagtitiwala. Lola, totoo po ba ang mga duwende? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot si Aling Sela. Sa halip, tumingin ito sa malayong bahagi ng kagubatan. Tila ba may binabalikan sa kanyang alaala. Mas totoo pa kaysa sa iniisip ng marami, mahina niyang sagot. At mas mapanganib din. Kinabahan si Alina. Pero, kung hindi naman sila masama? Hindi masama, tugon ng matanda. Pero hindi rin sila tulad natin. May sarili silang batas. At kapag nakialam sila sa buhay ng tao, laging may kapalit. Napatigil si Alina. Kapalit. Muling umalingaw-ngaw ang salita sa kanyang isip. Lola, paano kung may tumulong sa'yo? Nagbigay ng biyaya? Tanong niya. Dahan-dahang lumingon si Aling Sela sa kanya. Ang tanong, Apo, ano ang hinihingi kapalit? Hindi na nakapagsalita si Alina. Nang dapit hapon, hindi niya napigilang bumalik sa punong balete. Parang may humihila sa kanya, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Naroon si Dario, ngunit ang matandang duwende ay wala. Bumalik ka, sabi ni Dario. Tila ba inaasahan siya? Anong ibig sabihin ng sinabi niya kagabi? Agad na tanong ni Alina. Anong kapalit? Tahimik na napabuntong hininga ang duwende. Hindi namin basta-basta ibinibigay ang aming biyaya. Paliwanag nito. Ang swerte mo, ang kasaganaan, hindi iyon nagmumula sa wala. Kung ganon, bakit mo ako tinutulungan? Giit ni Alina. Tumingin si Dario sa kanya, mas matagal kaysa dati. Dahil pinili ka, sagot niya. Pinili? Para saan? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, lumapit ito at tumayo sa ugat ng puno, kung saan unang nakita ni Alina ang liwanag. May ugnayan ang mundo namin at ang mundo ninyo, wika niya. Minsan kailangan naming magtalaga ng tagapamagitan, isang taong may kakayahang tumanggap ng aming biyaya at magpanatili ng balanse. Napalunok si Alina. At ako yon? Dahan-dahang tumango si Dario. Ngunit hindi iyon basta tungkulin. Dugtong niya. Ito ay isang panata, at ang panatang iyon ay may kapalit na hindi mo na maibabalik. Naramdaman ni Alina ang bigat ng mga salita. Ano ang mangyayari sa akin? Mahina niyang tanong. Lumapit muli si Dario. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alina ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Magbabago ka, sagot niya. Unti-unti, hanggang sa hindi mo na makilala ang dating sarili mo. Napatakip si Alina sa kanyang bibig. Hindi ko maintindihan. At hindi mo kailangang intindihin agad, malumanay na sabi ng duwende. Ngunit kailangan mong magpasya. Anong klaseng pasya? Kung tatanggapin mo ang biyaya o tatalikuran mo ito habang may pagkakataon ka pa. Biglang natahimik ang paligid. Kahit ang mga huni ng ibon ay tila nawala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alina na ang kanyang buhay ay nasa isang sangandaan. Sa isang banda, ang kahirapan na matagal na niyang kinagisnan. Sa kabilang banda, ang kayamanang hindi niya kailanman inakala. Ngunit sa likod ng kayamanang iyon ay isang lihim na tila mas mabigat kaysa sa ginto. Kung tatanggapin ko, mahina niyang tanong, ano ang kapalit? Hindi agad sumagot si Dario. Sa halip, tumingin ito sa kanyang mga mata, direkta, matalim, at puno ng hiwaga. At kapag sinabi ko sa'yo, wika niya, maaaring wala ka ng lakas ng loob na tanggapin. Naramdaman ni Alina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa kanya ang gustong malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kabigat. Sabihin mo sa akin, matatag niyang tugon. Saglit na pumikit si Dario.
tila nag-iipon ng lakas. Pagmulat niya, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. At kapag tinanggap mo ang aming biyaya, dahan-dahan niyang sabi, ang iyong kapalaran ay hindi na lamang para sa sarili mo. Kung hindi para saan? Para sa isang buhay na hindi sa mundo ng tao ganap na nabibilang. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Dario, muling lumamig ang hangin. At sa likuran nito, unti-unting lumitaw ang matandang duwende. Hindi pa niya kailangang malaman ang lahat, maring sabi nito. Naramdaman ni Alina ang kakaibang pangamba. Dahil sa pagkakataong iyon, malinaw sa kanya. May mas malalim pang lihim na hindi pa ibinubunyag. At ang lihim na iyon ay direktang kaugnay ng kanyang magiging kapalaran. Hindi na muling nakapagsalita si Alina ng gabing iyon. Ang presensya ng matandang duwende ay tila nagdala ng bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang dating tahimik at payapang punong balete ay naging isang lugar ng kapangyarihan at panganib. Umuwi ka na, malamig na utos ng matandang duwende. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi na tumutol si Alina. Tahimik siyang tumalikod, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanyang likuran habang siya'y papalayo. Kinabukasan, tila may nagbago sa paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang mga ibon, at kahit ang sikat ng araw ay tila hindi ganap na umaabot sa kanilang bakuran. Hindi maganda ang pakiramdam ko, bulong ni Aling Sela habang hawak ang kanyang dibdib. Lola, nag-aalalang lumapit si Alina. May gumagalaw sa hangin, sabi ng matanda. May nakikialam. Napakagat ng labi si Alina. Alam niyang hindi niya na kayang itago ang lahat. Lola, kung may isang nilalang na humihingi ng pagtitiwala, pero may kapalit, ano ang dapat gawin? Tumingin si Aling Sela sa kanya, direkta, matalim, at tila ba may nababasa sa kanyang katauhan. Hindi lahat ng hinihingi ng mga nilalang sa dilim ay masama, sabi niya. Pero tandaan mo, ang panata ay hindi laruan. Kapag pinasok mo yan, wala nang atrasan. Naramdaman ni Alina ang paninikip ng kanyang dibdib. Paano kung para ito sa ikabubuti? Tanong niya. Kung tunay na mabuti, sagot ng matanda, hindi ka nito pipilitin. Ngunit nang sumapit ang dapit hapon, muli siyang bumalik sa punong balete. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Naroon muli si Dario. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakapaligid sa kanya 3 iba pang duwende. Lahat ay may seryosong mukha. Atin siyang hihintayin, sabi ng isa. Hindi siya dapat pangunahan, sagot ng isa pa. Paglapit ni Alina, agad silang tumahimik. Bumalik ka, sabi ng matandang duwende na tila ba kanina pa siya inaasahan. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin? Tanong ni Alina, mas matapang na ngayon ang kanyang tinig. Nagkatinginan ang mga duwende. Pagkatapos dahan-dahang lumapit ang matanda. Ikaw ang napili, sabi nito. Hindi lamang bilang tagapamagitan, kundi bilang sisidlan ng isang ugnayan. Anong ugnayan? Mabilis na tanong ni Alina. Ugnayan ng dugo at kapangyarihan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huwag ninyo akong ilito, giit niya. Gusto kong maintindihan. Lumapit si Dario, tila gustong pigilan ang matandang duwende. Hindi pa siya handa. Ngunit tinaas ng matanda ang kamay nito. Panahon na para malaman niya ang bahagi ng katotohanan. Humarap ito kay Alina. Kapag tinanggap mo ang aming biyaya, mabigat nitong wika, ikaw ay magiging tulay ng aming mundo at ng sa inyo. Paano? Sa pamamagitan ng isang buhay na isisilang mula sa iyo. Napaatras si Alina. Hindi ko maintindihan. Ang batang iyon, dugtong ng matanda, ay magtataglay ng dugo ng tao at ng amin. Siya ang magiging susi sa pagpapanatili ng balanse.
Naramdaman ni Alina ang panlalamig ng kanyang katawan. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Dahil ikaw ay may kakayahang magdala ng ganoong ugnayan, sagot nito. At dahil pinili ka ng aming mundo. Napatingin siya kay Dario. Alam mo ba ito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Dario. Sa halip, yumuko ito. At doon niya nakuha ang sagot. Hindi, bulong ni Alina umatras ng ilang hakbang. Hindi ko kayang tanggapin yan. Wala kaming hinihinging sagot ngayon, sabi ng matandang duwende. Ngunit tandaan mo, ang biyayang natanggap mo ay bahagi na ng panatang ito. Napatigil si Alina. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting ngumiti ang matanda, ngunit walang init ang ngiting iyon. Hindi ka naganap na malaya. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ano? Ang swerte, ang kasaganaan, lahat ng iyon ay tali sa aming mundo, paliwanag nito. At ang tali na iyon ay hindi basta napuputol. Hindi ninyo sinabi sa akin yan, sigaw ni Alina, nanginginig ang boses. Dahil hindi ka pa handang makarinig, malamig na sagot nito. Naramdaman ni Alina ang galit at takot na sabay na bumalot sa kanya. Kung ganon, pipilitin ninyo ako? Tahimik ang mga duwende. At sa katahimikang iyon, nakuha niya ang sagot. Biglang tumalikod si Alina. Hindi ako papayag, matigas niyang sabi. Ano man ang mangyari, hindi ako papayag. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, muling nagsalita ang matandang duwende. Kapag dumating ang oras, wika nito, ang katawan mo mismo ang magpapasya. Napatigil si Alina. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang banayad ngunit malinaw na pagbabago. Parang may kumikilos sa loob niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, may bahagi sa kanyang puso ang nagsimulang matakot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may nagsisimulang mabuo. Isang bagay na hindi niya pinili. Hindi na maalis sa isip ni Alina ang mga sinabi ng matandang duwende. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila may kasamang bulong, at ang bawat anino sa dingding ay parang may sariling galaw. Ngunit higit sa lahat, ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan ang hindi niya maipaliwanag. Parang may banayad na init. Parang may buhay. Kinabukasan, nagising siyang mabigat ang katawan. Nahihilo, nangihina, at tila ba may kung anong nagbago sa kanyang sarili. Apo, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Sela bakas ang pag-aalala. Opo, parang napagod lang po. Pilit niyang sagot. Ngunit hindi iyon ang totoo. Habang naglalakad siya palabas ng kubo, napansin niya ang paligid. Mas maliwanag ang kulay ng mga dahon, mas malinaw ang tunog ng hangin, at tila mas nararamdaman niya ang bawat galaw ng kalikasan. Parang may connection siya sa lahat. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Muli niyang naramdaman iyon. Mas malinaw na ngayon. Mas buhay. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumala ang mga senyales. Madali siyang mapagod. Minsan ay nahihilo siya kahit hindi naman mainit. At higit sa lahat, may mga panaginip siyang hindi niya maipaliwanag. Sa bawat panaginip, nakikita niya ang isang lugar sa ilalim ng lupa. Isang kahariang puno ng liwanag, ginto, at mga nilalang na hindi tao. At sa gitna ng kahariang iyon, may isang batang nakatayo. Hindi niya makita ang mukha. Ngunit nararamdaman niya ang koneksyon. Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili. Hindi na niya kinaya. Kinagabihan, bumalik siya sa punong balete. Naroon si Dario. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Agad niyang tanong, nanginginig ang boses. Tumingin si Dario sa kanya, may halong lungkot at pag-aalala. Nararamdaman mo na, sabi nito. Anong nararamdaman ko? Sigaw ni Alina. May nangyayari sa katawan ko.
Hindi ito tama. Tahimik si Dario. Sumagot ka, giit niya. Dahan-dahang lumapit ang duwende. Hindi namin pinipilit ang katawan mo, paliwanag nito. Ang panata, kusa itong kumikilos kapag tinanggap mo ang biyaya. Hindi ko alam na ito ang kapalit, galit na sagot ni Alina. At iyon ang aming pagkukulang, mahina nitong tugon. Napahawak si Alina sa kanyang tiyan. May nabubuo ba sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Dario. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na. Napaatras si Alina. Hindi pwede, nanginginig niyang sabi. Hindi ito tulad ng iniisip mo, paliwanag ni Dario. Ang batang iyon ay hindi bunga ng karaniwang paraan. Siya ay isang nilalang ng ugnayan, hindi lamang laman, kundi kapangyarihan. Pero nasa loob siya ng katawan ko, sigaw ni Alina. Paano hindi ito magiging katulad ng iniisip ko? Natahimik ang duwende. At sa unang pagkakataon, wala itong maibigay na sagot na makakapagpagaan ng kanyang damdamin. Alina, mahina nitong sabi, kung tatanggihan mo ito ngayon, maaari kang masaktan. Mas masakit ito, putol niya. Hindi ko pinili ito. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng balete ay nag-ingay. Tila may galit na gumising sa paligid. At mula sa likuran ni Dario, muling lumitaw ang matandang duwende. Sapat na ang pagtanggi, malamig nitong sabi. Naramdaman ni Alina ang paninigas ng kanyang katawan. Hindi ninyo ako pwedeng pilitin. Matapang niyang sigaw. Hindi ka namin pinipilit, sagot ng matanda. Ang panata ang kumikilos. Pareho lang yon, galit niyang tugon. Lumapit ang matandang duwende, dahan-dahan, ngunit puno ng awtoridad. Ang batang dinadala mo, sabi nito, ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa balanse ng dalawang mundo. Hindi ko responsibilidad yan, sagot ni Alina, halos maiyak. Ngunit ikaw ang napili, mariing wika nito. Natahimik si Alina. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumaba. Ang kanyang isipan ay magulo. At ang kanyang puso, punong-puno ng takot. Kung hindi ko ito tatanggapin, mahina niyang tanong, ano ang mangyayari sa akin? Nagkatinginan ang mga duwende. At sa pagkakataong iyon, si Dario ang sumagot. Maaaring mawala ang lahat ng biyaya, sabi niya. At maaaring, pati ang buhay mo ay malagay sa panganib. Napapikit si Alina. Luha ang unti-unting pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, naunawaan niya. Wala na siyang simpleng pagpipilian. Ang bawat landas na tatahakin niya ay may kapalit. At alinman ang piliin niya, may mawawala sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang takot ang kanyang naramdaman. May isang munting tibok. Mahina. Ngunit malinaw. At doon niya napagtanto. Ang hiwagang nagsimula sa ilalim ng punong balete ay hindi na niya kayang takasan. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na maitago ni Alina ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas mabilis siyang mapagod, mas sensitibo sa liwanag at ingay, at higit sa lahat, ang kakaibang presensya sa loob niya ay lalo pang naging malinaw. Hindi na ito basta pakiramdam. Ito ay buhay. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag? Paano niya sasabihin sa kanyang lola ang nag-iisang taong mayroon siya na may dinadala siyang hindi pangkaraniwang nilalang? Isang umaga, habang naglalabas sa may ilog, bigla siyang nahilo. Napaupo siya sa gilid, hinihingal. At bakit ka nag-iisa? Tanong ng isang pamilyar na tinig. Napalingon siya. Naroon si Dario, nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Hindi mo ako dapat sinusundan, mahina niyang sabi. Hindi kita sinusundan, sagot ng duwende. Binabantayan kita. Napailing si Alina.
Hindi ko kailangan ng bantay. Ngunit kailangan mo ng katotohanan, tugon nito. Tumingin siya kay Dario, pagod, puno ng tanong. Sabihin mo sa akin ang lahat, mariin niyang wika. Wala nang itatago. Tahimik si Dario sandali. Pagkatapos tumango ito. Ang batang dinadala mo, panimula niya, ay hindi lamang bunga ng panata. Siya ay isinilang mula sa isang sinaunang kasunduan. Kasunduan? Ulit ni Alina. Maraming taon na ang nakalipas, paliwanag ni Dario. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng aming mundo at ng sa inyo. Upang maiwasan ng digmaan, nagkaroon ng kasunduan na sa bawat salinlahi may isang nilalang na magsisilbing tulay. Isang nilalang na kalahating tao? Kalahating duwende? Tanong ni Alina. Tumango si Dario. At ako ang napili para doon? Nanginginig niyang sabi. Hindi ka basta pinili, sagot nito. May dugo ka na may koneksyon sa aming mundo. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong lola, sandaling tumigil si Dario, ay minsan nang naging tagapamagitan. Napaatras si Alina. Hindi totoo yan. Hindi niya lang sinabi sa'yo. Mahinahong sagot ng duwende. Pinili niyang ilayo ka sa mundong ito. Biglang naghalo ang emosyon sa dibdib ni Alina, galit, gulat, at lungkot. Bakit niya itinago sa akin? Mahina niyang tanong. Dahil alam niya ang bigat ng panata, tugon ni Dario, at gusto kanyang protektahan. Natahimik si Alina. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang mga alaala, ang mga babala ng kanyang lola, ang pag-iwas nito sa punong balete, ang mga salitang tila may nakatagong kahulugan. Kung ganon, bulong niya, alam niya ang mangyayari sa akin. Hindi sumagot si Dario, ngunit sapat na iyon. Kinagabihan, umuwi si Alina na mabigat ang loob. Tahimik si Aling Sela habang naghahanda ng hapunan. Lola, mahina niyang tawag. Tugon ng matanda, hindi tumitingin. May itatanong po ako. Huminto si Aling Sela. Dahan-dahan itong lumingon. At kung totoo ang sagot, hindi mo na maibabalik ang katahimikan mo, sabi nito. Napahigpit ang hawak ni Alina sa kanyang damit. May kinalaman po ba kayo sa mga duwende? Matagal na katahimikan ang sumunod, hanggang sa bumuntong hininga ang matanda. Akala ko, maiiwasan mo ito, mahina nitong sabi. Nangilid ang luha sa mga mata ni Alina. Ibig sabihin, totoo? Dahan-dahang tumango si Aling Sela. At hindi ko lang iyon alam, dugtong nito. Naranasan ko rin. Parang gumuho ang mundo ni Alina. Ano ang naranasan ninyo? Lumapit ang matanda, hinawakan ang kanyang kamay. Ang maging tulay, sagot nito, at ang magdala ng isang buhay na hindi ganap na sa mundo ng tao. Napahagulgol si Alina. Bakit ninyo ako hindi sinabihan? Sigaw niya. Dahil ayokong mangyari ito sa'yo. Umiiyak ding sagot ni Aling Sela. Akala ko kapag inilayo kita, makakalaya ka. Pero hindi ako nakaligtas, mahina niyang sabi. Niyakap siya ng matanda. At wala na akong magagawa ngayon, bulong nito, kundi samahan ka. Sa sandaling iyon, nawala ang galit ni Alina. Napalitan ito ng isang mas mabigat na damdamin. Pagtanggap, ngunit hindi pa iyon buo. Dahil sa kabila ng mga sagot na kanyang nakuha, may isang tanong pa ring nananatili. Ano ang mangyayari sa batang ito? Mahina niyang tanong. Tumingin si Aling Sela sa kanyang tiyan, at sa kanyang mga mata may bakas ng takot. Siya ang magiging susi, sagot nito. Susi sa ano? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang umihip ang malakas na hangin. Niyanig ang kubo, at mula sa labas, may isang tinig na sumigaw. Ang oras ay papalapit na. Nagkatinginan sina Alina at Aling Sela.
At sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang katotohanan na kanilang natuklasan ay simula pa lamang ng mas malalim na panganib. Ang malakas na ihip ng hangin ay tila may dalang babala. Nanginginig ang mga dingding ng kubo habang ang mga dahon sa paligid ay nagkikiskisan, lumilikha ng tunog na parang bulong ng maraming tinig. Sa gitna ng ingay, nanatiling magkahawak ang kamay ni na Alina at Aling Sela. Hindi ito pangkaraniwan, sabi ng matanda, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Dumarating na sila. Sila? Tanong ni Alina, kinakabahan. Hindi na sumagot si Aling Sela. Sa halip, mabilis itong tumayo at kumuha ng isang maliit na sisidlan mula sa ilalim ng kanilang mesa. Binuksan niya ito at mula roon ay kumuha ng pulbos na tila gawa sa pinulbos na ugat at tuyong dahon. Lumabas ka, utos niya kay Alina. At manatili ka sa likod ko. Hindi na nagtanong si Alina, sumunod siya. Paglabas nila, agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Ang punong balete sa di kalayuan ay tila mas madilim kaysa dati. Parang may nabubuhay sa loob nito. At doon, sa ilalim ng puno, nakita nila ang mga anino. 3 duwende, hindi tulad ni Dario. Mas matangkad, mas mabigat ang aura, at ang kanilang mga mata, walang bakas ng kabutihan. Hindi sila ang nakilala mo, mahina ngunit mariing sabi ni Aling Sela. Lumapit ang isa sa mga nilalang. Panahon na, malamig nitong wika. Ano ang gusto ninyo? Matapang na tanong ni Alina, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ang bata, sagot nito. Siya ay dapat dalhin sa aming kaharian. Biglang napahigpit ang kapit ni Aling Sela sa kanyang apo. Hindi pa siya handa, mariing sagot ng matanda. Hindi mahalaga ang kahandaan, tugon ng nilalang. Ang mahalaga ay ang panahon. Hindi ko kayo papayagan, sagot ni Aling Sela. Sa sandaling iyon, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at winisikan ng pulbos ang hangin. Biglang kumislap ang paligid at tila may isang hindi nakikitang pader ang nabuo sa kanilang harapan. Napaatras ang mga duwende. Matagal na kitang kilala, Sela, sabi ng isa, may bahid ng galit. Ngunit huwag mong kalilimutan. Hindi ka nakabilang sa amin. At hindi rin ako laban sa tao, sagot ng matanda. Ako ay tagapangalaga ng balanse. Kung ganon, ibigay mo ang bata. Hindi! Sigaw ni Alina, hindi na napigilan ang sarili. Hindi ako papayag! Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga mata ng mga nilalang ay sabay-sabay na tumuon sa kanya. At nagsasalita na ang sisidlan. Malamig na sabi ng isa. Naramdaman ni Alina ang biglang pag-init ng kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Mas malakas na ngayon ang pakiramdam. Hindi na lamang banayad. May pulso. May galaw. Ano ito? Bulong niya. Lumapit ang isa sa mga duwende, ngunit tila pinipigilan ng hindi nakikitang pader. Nagigising na siya, sabi nito. Sino? Tanong ni Alina, takot na takot. Ang bata, sagot nito. At kapag tuluyan siyang nagising, hindi mo na siya mapipigilan. Hindi ko siya pipigilan, sagot ni Alina. Ngunit hindi ko rin siya ibibigay sa inyo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig mula sa likuran. Sapat na. Lahat ay napalingon. Mula sa anino ng punong balete, lumabas si Dario, kasama ang matandang duwende. Hindi pa oras, maring sabi ng matanda. Lumilipas ang oras, sagot ng isa sa mga nilalang. At hindi kami maghihintay. Maghihintay kayo, malamig na tugon ng matandang duwende. Dahil ako ang naguutos. Nagkatinginan ang mga nilalang. At sa kabila ng kanilang lakas, unti-unti silang umatras. Ngunit bago tuluyang mawala, nagsalita ang isa. Kapag dumating ang 7 gabi, babalik kami.
At sa isang iglap, naghahalo sila. Nang bumalik ang katahimikan, napaluhod si Alina. Hinihingal, nalilito, natatakot. Hindi ko na kaya. Bulong niya. Lumapit si Dario. Kaya mo, sabi nito. Hindi! Umiiyak niyang sagot. Hindi ko ito pinili. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Tahimik si Dario. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Mahina nitong sabi. Tumingin si Alina sa kanya, puno ng sakit ang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi ka sakim, sagot nito. At hindi mo hahayaang manaig ang kapangyarihan kaysa sa tama. Napatigil si Alina. Sa kabila ng kanyang takot, may isang bahagi sa kanya ang unti-unting nagigising. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapangalaga. Ngunit alam niyang hindi sapat ang lakas ng loob. Dahil ang mga nilalang na darating sa ikapitong gabi ay hindi basta-basta mapipigilan. At kapag bumalik sila, mahina niyang tanong, ano ang gagawin natin? Nagkatinginan sina Dario at ang matandang duwende. At doon magsisimula ang tunay mong pagsubok, sagot ng matanda. Napahawak si Alina sa kanyang tiyan. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang takot ang kanyang naramdaman. May lakas, may init, at isang presensyang tila handang lumaban. Kahit hindi pa ito isinisilang. Mula nang maglaho ang mga nilalang, nagbago ang bawat sandali sa buhay ni Alina. Ang mga araw ay tila bumilis, ngunit ang bawat oras ay may dalang kaba. Hindi na siya mapakali, parang may orasan sa loob ng kanyang dibdib na patuloy na tumatakbo, paalala ng nalalapit na ikapitong gabi. Sa loob ng kubo, abala si Aling Sela sa paghahanda. Naglatag siya ng mga tuyong halaman, asin, at mga sinaunang simbolo sa sahig, mga bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Lola, sapat ba ito? Tanong ni Alina, nakatingin sa mga ginagawa nito. Hindi sapat, diretsong sagot ng matanda. Ngunit ito ang meron tayo. Natahimik si Alina. Sa kabila ng kanyang takot, hindi na siya umatras, hindi na siya tumanggi. Sa halip, unti-unti niyang tinanggap. Nabahagi na siya ng laban na ito. Anong mangyayari sa ikapitong gabi? Tanong niya. Huminto si Aling Sela at tumingin sa kanya. Susubukan nilang kunin ang bata, sagot nito. At kapag nabigo sila, maaaring pilitin nilang ilabas siya. Nanlaki ang mga mata ni Alina. Ibig sabihin, maaari akong masaktan, putol ng matanda. Oo, napahawak si Alina sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Kung ganon, lalaban ako. Nagulat si Aling Sela. Sigurado ka? Dahan-dahang tumango si Alina. Hindi ko pinili ito, sabi niya. Pero hindi ko rin hahayaang mawala sa akin ang batang ito. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Aling Sela, bahagya, ngunit puno ng pagmamalaki. Dumating ang ikapitong gabi. Ang langit ay walang bituin. Ang hangin ay malamig at mabigat. At ang punong balete, tila humihinga. Nakatayo sina Alina at Aling Sela sa harap ng kubo, napapalibutan ng mga simbolo at pulbos na inilatag ng matanda. Naroon din si Dario, kasama ang matandang duwende. Tahimik ang lahat. Hanggang sa biglang umihip ang malakas na hangin. At mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang. Mas marami na sila ngayon. At mas mabigat ang kanilang presensya. Panahon na, sabi ng pinuno nila. Hindi namin ibibigay ang bata, mariing sagot ni Alina, kahit nanginginig ang kanyang boses. Tingnan natin, malamig nitong tugon. Sa isang iglap, sumugod ang mga nilalang. Ngunit bago pa sila makalapit, sumiklab ang liwanag mula sa mga simbolo sa lupa.
Napaatras ang ilan sa kanila, ngunit hindi lahat. Hindi sila titigil, sigaw ni Aling Sela. Biglang nakaramdam si Alina ng matinding init sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ano ito? Mas malakas na ngayon. Mas buhay. At sa loob ng kanyang isipan, may tinig. Mahina, ngunit malinaw. Nanay! Napahinto si Alina. Ano? Hayaan mo akong tulungan ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nag-iisa. Ang batang dinadala niya ay gising na. Paano? Bulong niya. At sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay tila napuno ng kakaibang lakas. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap at ang hangin sa paligid niya ay tumahimik. Alina! Sigaw ni Dario. Ngunit hindi na siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa mga nilalang. Hindi ninyo siya kukunin, mariin niyang sabi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay hindi napuno ng takot, kundi ng kapangyarihan. Biglang kumislap ang kanyang katawan. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumawala mula sa kanya at tinulak pabalik ang mga nilalang. Napaatras ang lahat, kahit ang pinuno. Imposible, bulong nito, ngunit malinaw. Ang batang nasa loob ni Alina ay hindi pangkaraniwan at ang lakas nito ay nagsisimula ng magpakita. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, ang pagod ay dumating. Napahina si Alina. Napaupo siya sa lupa. At hindi pa ito sapat. Mahina niyang sabi. Lumapit ang pinuno ng mga nilalang, kahit sugatan. Hindi ka magtatagal, malamig nitong wika. At kapag bumigay ka, amin na ang bata. Unti-unting tumayo si Alina. Pagod, ngunit matatag. Kung ganon, sabi niya, lalaban ako hanggang sa huli. Nagkatinginan ang mga nilalang. At sa pagkakataong iyon, hindi na nila nakita ang isang takot na dalagita, kundi isang ina na handang ibuwis ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may isang katotohanan na hindi pa niya alam. Dahil ang kapangyarihang kanyang ginamit ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay malapit na niyang maranasan. Ang hangin ay muling bumigat matapos ang pagliyab ng kapangyarihan ni Alina. Ang mga nilalang ay napaatras, ngunit hindi natalo. Ang kanilang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kanya. Hindi na may pagdududa, kundi may panibagong layunin. Ngayon malinaw na, sabi ng pinuno nila. Mas mahalaga ang batang iyon kaysa sa inaakala namin. Hinihingal si Alina. Ang lakas na dumaloy sa kanyang katawan kanina ay unti-unting naglalaho, na para bang may hinugot mula sa kanya. Nanghihina ang kanyang tuhod at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Alina! Sigaw ni Dario habang lumalapit. Ngunit itinaas ni Alina ang kanyang kamay. Huwag! Nandito pa ako, mahina niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na niya kayang ulitin ang ginawa niya. Ginamit mo ang kapangyarihan niya, bulong ng matandang duwende. Mas maaga kaysa sa dapat. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Aling Sela, nag-aalala. Ang lakas na yon, sagot ng matanda, ay hindi pa buo. At kapag ginamit ng wala sa oras, may kapalit. Naramdaman ni Alina ang panlalamig. Anong kapalit? Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na upang maunawaan ni Alina na ang sagot ay hindi niya magugustuhan. Biglang sumugod muli ang mga nilalang. Mas mabilis. Mas agresibo. Hindi pa tapos, sigaw ng pinuno. Muling sumiklab ang liwanag mula sa mga simbolo sa lupa, ngunit unti-unti na itong nanghihina. Hindi nakakayanin ng harang, sigaw ni Aling Sela.
Napahigpit si Alina sa kanyang tiyan. At sa sandaling iyon, narinig niya muli ang tinig. Nanay, hindi ko na kaya. Bulong niya. Kaya mo pa, pero may kapalit. Napapikit si Alina. Sabihin mo sa akin, kapag ginamit mo ulit ang lakas ko, mawawala ang bahagi ng sayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, nabiyak ang harang. Pumasok ang isa sa mga nilalang. Ngayon na, sigaw nito. Wala nang oras. Kung hindi siya kikilos, mawawala ang lahat. Napatingin si Alina sa kanyang lola, kay Dario, sa paligid, at sa huli, sa kanyang sarili. Kung ito ang kailangan, mahina niyang sabi. Alina, huwag! Sigaw ni Dario. Ngunit huli na. Ipinihit ni Alina ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at muling tinawag ang lakas. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas maliwanag. Ngunit kasabay nito, mas masakit. Sumigaw siya. Ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan. Tinangay ang mga nilalang palayo. Ang lupa ay yumanig. Ang hangin ay humiyaw. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Tahimik, mabigat, at puno ng abo ang paligid. Ngunit si Alina, bumagsak. Alina, sigaw ni Aling Sela, agad siyang niyakap. Ngunit hindi agad gumalaw ang dalagita. Maputla, mahina, at tila may nawala sa kanya. Anong ginawa mo? Bulong ng matandang duwende. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Alina. Natapos na ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang lahat. Dahil sa likuran nila, ang pinuno ng mga nilalang ay nakatayo pa rin. Sugatan. Ngunit buhay. Hindi pa, malamig nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Hindi ito sapat, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin nila ang kakaiba kay Alina. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. May bahagyang liwanag, ngunit may nawala. Alina, mahina ang boses ni Dario. Ano ang pakiramdam mo? Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Parang may nawawala, bulong niya. At doon nila napagtanto. Ang kapalit ay nagsimula na. Ang lakas na ginamit niya ay may kinuha. At hindi iyon basta-basta maibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tibok. Mahina, ngunit buhay. At sa pagkakataong iyon, ang batang dinadala niya ay mas lalong naging mahalaga dahil siya na lamang ang natitirang lakas ni Alina. At kung mawawala pa iyon, hindi na siya matitira. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos dahil ang pinuno ng mga nilalang ay muling ngumiti. At ngayon, sabi nito, ibibigay mo na siya. Kabanata Siyam, ang huling harang. Nakatayo pa rin ang pinuno ng mga nilalang, sugat ngunit hindi sumusuko. Sa harap niya, si Alina ay nakaluhod, halos wala ng lakas. Ang kanyang paghinga ay mabagal, ang kanyang katawan ay tila unti-unting nauubos. At ngayon, muli nitong sabi, ibibigay mo na siya. Hindi, mahina ngunit matigas na tugon ni Alina. Napangiti ang nilalang, isang ngiting walang awa. Wala ka ng lakas, sabi nito. At ang bata ay unti-unti nang nagigising. Hindi mo siya kayang itago sa amin. Sinubukan ni Alina na tumayo. Ngunit bumigay ang kanyang mga tuhod. Agad siyang inalalayan ni Aling Sela. Apo, wag mo nang pilitin. Umiiyak na sabi ng matanda. Mauubos ka.
Ngunit dahan-dahang umiling si Alina. Kung mauubos man ako, bulong niya, hindi ko siya ibibigay. Tahimik na napatitig si Dario. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lamang lakas, kundi sakripisyo. Lumapit ang matandang duwende. Sapat na ito, sabi nito, mabigat ang tinig. Nagulat ang lahat. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng pinuno. Tumingin ang matandang duwende kay Alina. Atin nang tapusin ito sa paraang hindi na kailangan pang may mawala. Hindi, agad na sagot ni Alina. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko. Hindi iyon ang sinasabi ko, tugon ng matanda. Nagkatinginan ang lahat. May isang paraan, dugtong nito. Ngunit may isang kailangang magbayad. Naramdaman ni Alina ang panlalamig. Sino? Hindi agad sumagot ang matandang duwende. Sa halip, lumapit si Dario. Ako, tahimik nitong sabi. Hindi! Agad na sigaw ni Alina. Ngunit tumingin si Dario sa kanya. Payapa, ngunit matatag. Simula pa lang, sabi niya. Alam ko na kung saan ito hahantong. Hindi kita hahayaang gawin yan, umiiyak na sagot ni Alina. Hindi mo ito hawak, malumanay na tugon ni Dario. Ito ang tungkulin ko. Anong tungkulin? Sigaw niya. Ang protektahan ka, sagot nito. At ang batang iyon. Natahimik si Alina. Kung may isang kapangyarihan na maaaring magtapos sa lahat ng ito, dugtong ni Dario, ito ay ang pagbuwis ng isang tulad ko. Napaatras si Alina. Hindi maaari. Lumapit ang matandang duwende. Kapag isinuko ni Dario ang kanyang lakas, paliwanag nito, mawawala ang ugnayan ng mga nilalang na ito sa inyong mundo. Pero siya, nanginginig na sabi ni Alina. Maglalaho, diretsong sagot ng matanda. Parang tumigil ang mundo. Hindi, bulong ni Alina. Ngunit ngumiti si Dario. Sa unang pagkakataon, tunay. Hindi ako natatakot, sabi niya. Mas natatakot ako na mawala ka. Napatakip si Alina sa kanyang bibig. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Umiiyak niyang tanong. Dahil pinili kita, sagot niya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Alina. Hindi lamang siya ang pinili ng mga duwende. May isang nilalang na kusang pumili sa kanya. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa puso. Paalam, Alina, mahina niyang sabi. At bago pa siya mapigilan, lumapit si Dario sa pinuno ng mga nilalang. Itinaas niya ang kanyang kamay. At mula rito, sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag kaysa sa anumang nakita nila. Napaatras ang mga nilalang. Hindi! Sigaw ng pinuno. Ngunit huli na. Unti-unting naglaho ang katawan ni Dario. Kasabay ng pagkalusaw ng presensya ng mga nilalang. Isa-isa silang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. At sa huli, ang liwanag ay nawala rin. Tahimik. Ganap na katahimikan. Naiwan si Alina sa lupa. Umiiyak. Dario, bulong niya. Ngunit walang sumagot. Ang hangin ay muling naging payapa. Ang punong balete, tahimik, at ang mundo. Tila bumalik sa dati. Ngunit alam niyang hindi na ito katulad ng dati. Dahil may isang bagay na nawala at hindi na maibabalik. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may naramdaman siya. Isang tibok, mahina, ngunit buhay. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At sa pagkakataong iyon, naunawaan niya na kahit may nawala, may nananatili. At ang nananatiling iyon, ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento.
Dahil ang batang dinadala niya ay hindi lamang bunga ng sakripisyo, kundi simula ng isang bagong kapalaran. Matapos ang gabing puno ng liwanag at sakripisyo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang punong balete ay nakatayo pa rin, ngunit iba na ang pakiramdam nito. Wala na ang mabigat na presensya. Wala na ang mga bulong na tila nagmumula sa kailaliman. Para bang ang lihim na matagal nitong itinatago ay tuluyan ng napalaya. Ngunit para kay Alina, walang katahimikan. Araw-araw, dala niya ang alaala ni Dario. Ang kanyang tinig, ang kanyang mga mata, at ang kanyang huling ngiti. Sa bawat paggising niya, may lungkot na hindi niya maalis. Ngunit kasabay nito, may dahilan siyang bumangon. Ang batang dinadala niya. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang lakas ni Alina, bagaman hindi na ito katulad ng dati. May bahagi sa kanya ang nawala, isang puwang na hindi mapunan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang presensya ng batang nasa kanyang sinapupunan. Mas malinaw, mas buhay. Hindi na ito nakakatakot. Sa halip, ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Malapit na, sabi ni Aling Sela isang umaga habang pinagmamasdan si Alina. Ano po? Tanong niya. Ang pagsilang, sagot ng matanda. Napahawak si Alina sa kanyang tiyan. Hindi siya natakot. Sa pagkakataong ito, handa na siya. Dumating ang gabi ng kapanganakan. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay banayad. At ang buwan, maliwanag. Sa loob ng kubo, si Alina ay nakahiga, habang si Aling Sela ay nasa kanyang tabi. Kaya mo to, apo, sabi ng matanda. Hinahawakan ang kanyang kamay. Napapikit si Alina. Sa bawat sakit, may kasamang alaala. At sa bawat alaala, may lakas. Dario, bulong niya. At sa sandaling iyon, may kakaibang liwanag ang lumitaw sa loob ng kubo. Hindi nakakasilaw, kundi mainit, mapayapa, parang yakap. Napaluha si Alina. At sa huling sandali, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Isang sanggol ang isinilang. Tahimik ang lahat. Hanggang sa dahan-dahang kinuha ni Aling Sela ang bata at inilapit kay Alina. Apo, mahina nitong sabi, may halong luha at ngiti, narito na siya. Dahan-dahang tinanggap ni Alina ang bata. At sa unang tingin, alam niyang kakaiba ito. Ang kanyang mga mata, bahagyang kumikislap. Parang may sariling liwanag, ngunit hindi ito nakakatakot. Ito ay maganda. Anak! Bulong ni Alina, nanginginig ang tinig. Biglang ngumiti ang sanggol. At sa sandaling iyon, may isang banayad na hangin ang dumaan sa kubo. Mainit. Pamilyar. Parang may presensyang nagbabantay. Napatingin si Alina sa paligid. At sa kanyang puso, naroon ang pakiramdam. Hindi siya iniwan. Hindi ganap. Salamat, mahina niyang sabi. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang bata, pinangalanan niyang Dariel. Isang batang tahimik, ngunit may kakaibang talino at lakas. Hindi tulad ng ibang bata, mas ramdam niya ang kalikasan. Mas nakakaintindi ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At sa bawat pagdaan ng panahon, unti-unting naunawaan ni Alina ang tunay na kahulugan ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang sakripisyo, at ang pagkawala. Lahat ng iyon ay nagbunga ng isang bagong simula, isang tulay, isang pag-asa. Isang dapit hapon, dinala ni Alina si Dariel sa ilalim ng punong balete. Tahimik ang lugar, ngunit payapa. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya.
Tumingin si Dariel sa puno. May nakatira po ba dito? Inosente niyang tanong. Ngumiti si Alina. Dati, meron. Ngayon po, saglit siyang natahimik. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Sa hangin, sa liwanag, sa katahimikan. At marahil, sabi niya, narito pa rin sila nagbabantay. Sa sandaling iyon, may banayad na ihip ng hangin ang dumaan. At ang mga dahon ng balete ay marahang gumalaw. Parang sumasang-ayon. Niyakap ni Alina ang kanyang anak. At sa kanyang puso, alam niya na ang kwento ng kanyang buhay ay hindi natapos sa pagkawala, kundi nagsimula sa pagmamahal. Wakas.